Ito ay isang bagay na maaring hindi mo pa naririnig, ngunit kumain ka ba ng itlog para sa almusal kanina? O baka pinaplano mo itong kainin mamaya? Well, ang itlog ay isang napakagandang pagkain, lalo na para sa atin na nasa edad 60 pataas. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na may mas importante pa kaysa sa itlog pagdating sa ating kalusugan, lalo na kung tungkol sa isda at pagkaing dagat? Alam mo ba na mayroong mga isda na akala natin ay masustansya pero sa totoo lang, mas nakakasama pa pala sa ating katawan habang tayo ay nagkakaedad? Ito ay isang malungkot na katotohanan na maraming Pinoy ang hindi nakakaalam. Maraming sa atin ang lumaki sa pagkain ng isda at pagkaing dagat at iniisip natin na lahat ng galing sa dagat ay puro benepisyo. Pero may ilang uri pala na nagtatago ng mga panganib na maaaring magdulot ng seryosong problema sa ating puso, utak at pangkalahatang kalusugan. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin na itigil mo ang pagkain ng isda. Ang layunin ko ay tulungan kang pumili ng mas matalino. Hindi lang natin tatalakayin ang mga isdang dapat nating iwasan, kundi ibabahagi ko rin ang 4 na pagkaing dagat na dapat ay lagi mong kinakain para manatiling malakas, matalino at masigla. Sa video na ito, titingnan natin ang 4 na pinakamasamang isda na hindi mo dapat hawakan at 4 na pagkaing dagat na dapat mong kainin, lalo na kung ikaw ay mahigit 10 taong gulang. Tandaan, ang tamang impormasyon ay ang susi sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Siguraduhin mong panoorin ito hanggang sa dulo dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na magugulat ka at makakatulong ng malaki sa iyong kalusugan. Simulan natin sa mga isdang dapat nating pag-ingatan. Ang una sa listahan na dapat nating iwasan ay ang king mackerel o sa atin, ang tanguigwe. Maganda itong tingnan, masarap kainin at popular sa mga lutuin dito sa Pilipinas, lalo na sa sinigang o pinaksiw. Pero merong isang malaking dahilan kung bakit dapat nating limitahan ang pagkonsumo nito, lalo na kung tayo ay nasa senior age, ang mataas na antas ng mercury. Ang mercury ay isang mabigat na metal na kapag naipon sa ating katawan ay maaaring magdulot ng pinsala sa ating nervous system, sa ating mga bato at kahit sa ating utak. Para sa mga mas bata, marahil ay kaya pa ng kanilang katawan na labanan ang epekto ng mercury. Ngunit sa atin na mas matanda na, mas mahina na ang ating immune system at mas mabagal na ang pag-alis ng toxins sa katawan. Kaya mas madali tayong maapektuhan ng masamang epekto nito. Isipin mo, ang tanguige ay isang predatory fish. Ibig sabihin, kinakain nito ang mas maliliit na isda. Ang mga maliliit na isdang ito ay kumakain din ng iba pang maliliit na organismo at doon nagsisimula ang pag-ipon ng mercury sa food chain. Habang tumatanda ang tanguige at lumalaki, mas marami itong kinakain at mas tumataas ang antas ng mercury sa kanilang laman. Kaya kung gusto mong iwasan ang peligro ng mercury poisoning, mas mainam na limitahan o iwasan na lang ang tanguigwe. Ang pangalawang isda na dapat nating pag-ingatan ay ang tilefish na tinatawag din minsan na ambot o hito-hito sa ibang lugar, bagamat mas kilala ito bilang tilefish sa international market. Tulad ng king mackerel, ang tilefish ay may mataas ding antas ng mercury, lalo na ang mga galing sa gulpo ng Mexico. May 2 klase ng tilefish, ang galing sa Atlantic na mas mababa ang mercury at ang galing sa gulpo ng Mexico na mas mataas. Sa Pilipinas, mahirap malaman kung saan eksakto galing ang tilefish na nabibili sa palengke, kaya mas mabuting maging maingat. Bukod sa mercury, ang ilang uri ng tilefish ay nabubuhay sa ilalim ng dagat at maaaring mas nakakalantad sa iba pang kontaminasyon mula sa polusyon. Ang kanilang karne ay madalas na mataba at bagamat masarap, maaari itong maglaman ng iba pang toxins. Ang simpleng panuntunan ay kung hindi ka sigurado sa pinanggalingan ng isda at may banta ng mataas na mercury, mas mabuting iwasan na lang ito. Mayroon tayong napakaraming mas ligtas at masustansyang pagpipilian dito sa Pilipinas. Ang pangatlong isda na hindi masyadong kilala sa ating palengke pero dapat ding pag-ingatan ay ang swordfish. Bagamat hindi ito kasing popular ng tanguigwe, meron pa ring mga pagkakataon na makikita mo ito sa mga specialized seafood market o sa mga high-end na kainan. Ang swordfish ay isa ring malaking predatory fish at tulad ng ibang malalaking isda, mataas din ang antas ng mercury nito. Dahil sa kanilang laki at sa kanilang diet, naipon nila ang maraming mercury sa kanilang laman. Kung ikaw ay mahigit 60, ang pagkonsumo ng swordfish ay maaaring maging sanhi
ng pagtaas ng iyong mercury levels na sa katagalan ay maaaring magdulot ng neurological problems tulad ng panginginig ng kamay, pagkawala ng balanse at pagkalito. Hindi natin kailangan ng ganoong klaseng problema habang tayo ay nagkakaedad, kaya mas mabuting iwasan na ang swordfish. Ang layunin natin ay panatilihing malusog ang ating utak at nervous system hanggang sa ating pagtanda. At ang pang-apat at huling isda na dapat nating iwasan ay ang shark. Siguro iniisip mo, sino ba ang kumakain ng pating? Well, sa ilang kultura, lalo na sa mga Asian countries, kinakain ng pating, particular ang kanilang palikpik na ginagawang shark fin soup. Bagamat hindi ito karaniwan sa pang-araw-araw na kainan ng mga Pinoy, mahalagang banggitin ito dahil sa matinding panganib na dala nito. Ang pating ay nasa tuktok ng food chain sa dagat at dahil dito, sila ang may pinakamataas na konsentrasyon ng mercury kumpara sa iba pang isda. Bukod sa mercury, ang pating ay endangered species din, kaya sa moral na aspeto, hindi rin maganda ang pagkain sa kanila. Ang pagkain ng shark meat ay parang direkta mong nilalagay sa katawan mo ang lahat ng toxins na naipon sa dagat. Ito ay isang malaking no-no para sa ating kalusugan. Kaya, sa kabuuan, ang king mackerel, tilefish, swordfish at shark ay mga isdang dapat nating iwasan o limitahan ang pagkonsumo, lalo na kung tayo ay nasa edad 16 pataas dahil sa mataas nilang mercury content at iba pang posibleng kontaminasyon. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga isdang dapat nating iwasan, dumako naman tayo sa mas magandang balita, ang mga pagkaing dagat na dapat mong kainin para manatiling malusog at masigla. Ngayon na alam na natin kung ano ang dapat nating iwasan, pag-usapan naman natin ang mga masasarap at masustansyang pagkaing dagat na makakatulong sa ating kalusugan. Unahin natin ang isa sa pinakamainam na mapagkukunan ng omega-3 fatty acids, ang salmon. Bagamat hindi ito kasing karaniwan sa ating mga palengke gaya ng bangus o tilapia, madali na itong makita sa mga supermarket at minsan ay nagkakaroon din ng promo sa presyo. Ang salmon, lalo na ang wild-caught na salmon, ay mayaman sa omega-3 fatty acids, particular ang EPA at DHA, na napakahalaga para sa kalusugan ng ating puso at utak. Habang tayo ay nagkakaedad, nagiging mas mahalaga ang pagpapanatili ng malusog na puso at utak. Ang omega-3 ay nakakatulong sa pagpapababa ng triglycerides, pagpapababa ng blood pressure, at pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng memorya at pag-iwas sa mga sakit tulad ng Alzheimer's at dementia. Isipin mo, ang pagkain ng salmon ng ilang beses sa isang linggo ay parang nagbibigay ka ng super fuel sa iyong utak at puso. Hindi lang ito masarap, madali pa itong lutuin. Maaari mo itong i-bake, i-steam o i-pan fry na may kaunting herbs at lemon. Hindi kailangan ng komplikadong recipe para makuha ang benepisyo nito. Para sa mga Pinoy, pwede rin itong ihawin at lagyan ng sausawan na toyo at calamansi o gawing sinigang na salmon para sa isang kakaibang twist. Ang salmon ay mayaman din sa vitamin D na mahalaga para sa buto at immune system at selenium na isang potent antioxidant. Kaya kung naghahanap ka ng isang pagkaing dagat na all-around beneficial, salmon ang sagot. Sunod sa listahan ay ang sardinas. Ito ay isang power-packed na pagkain na madalas nating maliitin. Ang sardinas ay mura, madaling mahanap at puno ng nutrisyon. Tulad ng salmon, ang sardinas ay mayaman din sa omega-3 fatty acids at dahil sa kanilang maliit na sukat, mas mababa ang kanilang mercury content kumpara sa mas malalaking isda. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ito ay isang napakagandang pagpipilian para sa atin na nasa edad 60 pataas. Bukod sa omega-3, ang sardinas ay isa ring napakagandang source ng calcium at vitamin D na napakahalaga para sa malalakas na buto. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating buto ay unti-unting nanghihina, kaya kailangan natin ng sapat na calcium at vitamin D para maiwasan ang osteoporosis at bone fractures. Ang sardinas, lalo na kung kinakain mo kasama ang buto, ay nagbibigay ng malaking tulong sa pagpapanatili ng bone density. Isipin mo, ang isang lata ng sardinas sa langis ay maaaring magbigay ng halos kalahati ng iyong daily recommended intake ng calcium at vitamin D. Maaari mo itong kainin direkta mula sa lata, ihalo sa kanin o gawing masarap na omelette. Ang ibang Pinoy ay ginagawang sardinas with misua, isang simple at masustansyang ulam. Ang sardinas ay madaling isama sa iyong diet at napakaraming benepisyo ang makukuha mo mula rito. Kaya huwag mong kalimutan ang maliliit na isdang ito na may malaking benepisyo.
Ang pangatlong pagkaing dagat na dapat nating isama sa ating diet ay ang talaba o oysters. Bagamat hindi ito pang-araw-araw na ulam para sa karamihan, ang talaba ay isang powerhouse ng nutrisyon na sulit subukan. Ang talaba ay mayaman sa zinc na napakahalaga para sa immune system at sa paggaling ng sugat. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating immune system ay unti-unting nanghihina, kaya kailangan natin ng sapat na zinc para labanan ang mga impeksyon at sakit. Ang zinc ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na panlasa at pangamoy na madalas na nawawala habang tayo ay tumatanda. Bukod sa zinc, ang talaba ay naglalaman din ng vitamin B12 na mahalaga para sa nerve function at production ng red blood cells. Ang kakulangan sa vitamin B12 ay maaring magdulot ng anemia, pagkapagod at problema sa memorya. Kaya kung gusto mong panatilihing matalas ang iyong isip at malakas ang iyong katawan, ang talaba ay isang magandang opsyon. Kung kakain ka ng talaba, siguraduhin mong galing ito sa malinis na source at luto ng maayos para maiwasan ang foodborne illnesses. Sa Pilipinas, ang talaba ay madalas inihahain na sariwa na may suka at sili o kaya ay ginagawang oyster omelette o kinilaw. Ang tamang paghahanda ay susi sa ligtas at masustansyang pagkonsumo ng talaba. Ang pagdaragdag ng talaba sa iyong diet kahit paminsan-minsan ay maaaring magbigay ng malaking boost sa iyong kalusugan. Ngayon, dumako tayo sa pang-apat at huling pagkaing dagat na dapat mong kainin, ang hipon o shrimp. Ang hipon ay napaka-popular sa Pilipinas at madalas itong ihain sa iba't ibang okasyon, mula sa simpleng hapunan hanggang sa handaan. Masarap, madaling lutuin at higit sa lahat, puno ng benepisyo sa kalusugan. Ang hipon ay isang mahusay na source ng lean protein na mahalaga para sa pagpapanatili ng mass ng kalamnan habang tayo ay nagkakaedad. Alam nating lahat na habang tayo ay tumatanda, unti-unting nababawasan ang ating muscle mass na maaaring magresulta sa kahinaan at pagkawala ng balanse. Ang pagkain ng sapat na protina ay makakatulong sa pagpapanatili ng ating lakas at mobility. Bukod sa protina, ang hipon ay mayaman din sa selenium na tulad ng nabanggit ko kanina ay isang malakas na antioxidant na lumalaban sa pinsala ng free radicals sa katawan. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng panganib ng chronic diseases tulad ng sakit sa puso at cancer. Mayaman din ang hipon sa vitamin B12, copper at phosphorus na pawang mahalaga para sa iba't ibang bodily functions. Ang copper ay nakakatulong sa pagbuo ng red blood cells at sa kalusugan ng buto, habang ang phosphorus ay mahalaga para sa malalakas na buto at ngipin. Maraming tao ang nag-aalala sa cholesterol content ng hipon. Totoo na meron itong cholesterol, ngunit ang dietary cholesterol mula sa hipon ay hindi gaanong nakakaapekto sa blood cholesterol levels kumpara sa saturated at trans fats. Para sa karamihan ng mga tao, ang pagkain ng hipon sa moderation ay hindi magdudulot ng problema sa cholesterol. Sa katunayan, ang hipon ay merong omega-3 fatty acids din, bagamat hindi kasing taas ng salmon o sardinas.